Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang isang post ni Professor Clarita Carlos na parang hindi siya maligaya sa foreign policy ng PBBM administration. Okay. So, ito ang kanyang post. Basahin ko ha. Collective environmental security is what the world needs, not military alliances. Medyo malalim ito. Military alliances, ito na yung NATO sa Europe, North Atlantic Treaty Organization. Yun. Nagsama-sama itong NATO countries para pigilan ang expansion noon ng Soviet Union. Ngayon, Russia. Ano ba? Mga Quad. May Quad Military Alliance. US, Australia, Japan. Sino pa yung pang-apat? Quad Military Alliances. May mga ano. Tayo ngayon, Philippines and US, pinapatibay ang military alliances. Tapos, ang PBBM admin is nagre-reach out. Ang dami na nating parang visiting forces agreement with US, with Japan, with Australia. Talagang pinapatibay, nagpapalakas tayo ang ating depensa, yun na, through military alliances. Sabi ni Professor Carlos, hindi natin kailangan yan. Ang kailangan, collective environmental security. Yung latest statement ni PBBM na nandyan ang mga flood control projects na overwhelm lang ng climate change. Kitang-kita talaga ang epekto, yung danger, buhay, hindi lang Pilipino, buong mundo, pag hindi mo paghandaan, pag hindi pagtulong-tulungan na labanan ang epekto ng climate change. Ito yung sinasabi ni Professor Carlos, yung sinasabi niya, collective environmental security. So, ano naman yan ang ginagawa ng ating gobyerno para depensahan ng ating bansa against the onslaught of extreme weather? Ano ang mga programa ng DENR para preserve protect our forest? Nako, speaking of DENR, wag na tayong umasa dyan. Ang dami kong Pero de los Buenos, ang dami kong mga nasaksihan na hindi magagandang programa sa billions of pesos ang nasisira para sa yung National Greening Program, pagtatanim ng kahoy pala. So, yan po. Salamat, Professor Clarita Carlos, at ino-open up nyo na yes, kailangan natin depensahan ang ating teritoryo, soberanya. Kailan yung didikit ka ng husto sa US, lalong magnet yan para mapahamak tayo kasi maiipit ka sa world power, yung labanan ng US, China, Russia. Tapos, nandito tayo kakampi sa isa, ay madadamay. Ang maganda talaga is independent foreign policy when it comes to Huwag kang masyadong didikit any one of them. Dapat ganun, foreign policy. Anyway, speaking of military alliances, ngayon, nanalo si President Trump. Wala na. According sa isang political analyst, si Professor Edmond Tayo, mababawasan ang suporta ng Amerika sa Pilipinas when it comes to defense. It comes to West Philippine Sea na hindi na katulad ng Biden administration. Ang biggest loser sa pagkapanalo ng Trump administration ay itong administration ngayon. So, pakinggan natin ang paliwanag ni Attorney Harry Roque tungkol sa biggest loser sa Pilipinas pagkapanalo ng President-elect Trump. Panalo na ang Trump, ang pag-usapan naman natin, ano ngayon talaga ang ibig sabihin nito? Sino ang mga nanalo?
sino ang mga talo sa Pilipinas sa pagka-presidente ni Trump. Well, syempre, ang unang tanong ko, ang una kong sasabihin, syempre, congratulations kay President-elect Donald Trump. Nagkaroon ako ng pagkakataon na ma-meet itong si President Trump nung nagkaroon ng ASEAN na summit sa Manila, no? So, nagkaroon kami ng bilateral with Trump. Tapos, kung naalala niyo yung bonggang-bonggang reception, no? Was the second time I was able to interact with President Trump, no? At ang nakita ko talaga doon sa usapan ng dalawang presidente, si President Trump at saka si Presidente Duterte, ay mukhang BFF material sila. Sandali lang naman talaga yung mga pag-uusap nila, pero alam mo, parehong frat boys eh. So parehong nagkaintindihan yung dalawa eh. No? Talagang on first name basis sila at saka mukhang kuha nila yung kiliti. So syempre, ang una-una kong sasabihin na panalo sa pagkapanalo ni Trump ay si dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Mantakin nyo, si Presidente Duterte nangampanya pa para kay Trump. Wala siyang pakialam kung magalit si Biden. No? Alam niyo naman, talagang si Presidente Duterte, hindi yan malapit sa mga Democrats. Minura nga niya si Obama, di ba? Dahil kung ano nung sinasabi ni Obama tungkol sa kanyang human rights records. No? At minura niya. No? At mula noon, sarado na ang pag-iisip niya sa mga Democrats. Kaya naman, bagamat ang daming binato kay Trump, na mga criminal cases, ang daming mga pagbibintang, walang pakialam ang Presidente Duterte, at ang sinabi niya, ikakampanya ko pa si Donald Trump sa mga Pilipino sa Amerika. At yan naman ang ginawa niya. No? Nanawagan siya sa mga Bisaya sa Amerika na iboto ang Trump. Actually, hindi na siya kailangan mangampanya dahil ako, nag-aral naman ako sa Amerika, dang beses ko na nakarating sa Amerika, buong pamilya ko na doon sa Amerika, ang mga Pilipino talaga ay maka-Republican. Bakit? At least yung mga Pilipino na kakilala ko, mga doktor, gaya ng aking mga kamag-anak, mga profesional, talagang yan po ay maka-Republican. No? At bihira talaga na meron talaga mga mala-aktivistang Pilipino na pumapanig sa Democratic Party. Bagamat, ang sabi ko nga nung huling pag-uusap natin, huwag tayong magkakamali. Democrat or Republican, abang unang-unang isusulong nila ay interest ng mga Amerikano. At kinakailangan natin palaging isipin na hindi tayo kapareho na pang-nasyonal na interes. Minsan, taliwas ang interes natin sa Amerika gaya ng pakikipagyera sa China na wala naman tayong pakialam. So ang unang-unang panalo, si Presidente Duterte kasi balik na as presidente ang kanyang BFF na si Donald Trump. Now, para dun sa mga nagsasabi na hindi ito totoo ha, naku, tignan niyo po, 2017 article, nagkaroon ng secret leak na pinure ni President Trump ang drug war ni Presidente Duterte. Hindi po yan gagawin ng Biden administration o ni Kamala Harris. No? Pero pinuli talaga yan ni President Trump, unang-una. Pangalawa, nung ako'y nanungkulan pa kay Presidente Duterte, humingi pa ng saklolo si Donald Trump. Well, pwede ko lang sabihin niya kasi nailabas na rin yan sa balita, no? Na ginamit niyang tulay itong si dating Presidente Duterte para dun sa leader ng North Korea. Dahil alam niyo naman, mainit talaga palagi usapin ng North and South Korea dahil may nuclear weapons ng North Korea na palagi binabantaan ng South Korea at ang Japan. At ang defense naman ng Japan, syempre, ay ginagampanan ng mga Amerikano. No? So, ganyan kalapit ang Presidente Trump kay Presidente Duterte na ginamit pa niyang tulay nung minsan para sa kanyang foreign policy initiative sa Asia. No? Dahil ang isa naman sa pinakamalaking problema talaga ng Asia kung talagang hindi magbibehave ang North Korea at gamitin ang kanyang nuclear weapons laban sa South Korea. At siyempre, pati tayo damay dyan. Kapag nga nagte-testing yan ng mga nuclear warhead niya, saan ba bumabagsak? Philippine Sea. Kasi napakalapit din natin sa Korea. Now, dahil malapit nga ang dating Presidente Duterte kay Trump, anong ibig sabihin nito sa administrasyon ni PBBM? Well, sorry na lang si PBBM. Ang pinakamalaking loser sa pagkapanalo ni Trump, si PBBM. Alam mo kasi ang Republicans, conservative. Kita nyo ha, anti-abortion, anti-drugs. Kaya nga pinuri si President Trump. Si Presidente Duterte ni President Trump. So balik sila dun sa mga
paniniwala na babalik tayo sa pagiging matatakutin sa Panginoon, balik sa pamilya, at solid na mga backgrounds. So ayaw na ayaw ng mga conservatives sa Amerika ang paggamit ng droga. Of course, di pa naman napapatunayan na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang PBBM. Pero hanggang ngayon, nandyan ang mga impormasyon, nandyan ang video, nandyan ang mga larawan na mayroong powdery white substance, nandyan yung abutan ng powdery white substance na nangyari, na nakita natin sa lahat, walang denial. So alam ko, nasa isip na yun ni Trump. Naku, could this Marcos be a drug user? At saka wag natin kalimutan ha, noong 1986 na pinalayas ang mga Marcos sa Pilipinas, Republican din ang nakaupo sa White House. Hindi pinigilan ni President Reagan ang pagsipa kay Presidente Marcos. Kaya talaga iba yung sense of security ni PBBM nung siya ay nakalapit kay Biden. Kasi alam niya, gaya ng ama niya, nagamit niya yung China card para mapalapit kay Biden. Kasi dahil nga ang Biden ay gusto supilin ang paglakas ng China sa pamamagitan ng paggamit ng dahas at talaga namang nag-aantay lang na pagkakataon na makipaggera ang mga Amerikano under Biden sa China, ayun, ginamit yan ni PBBM para mapalapit kay Biden. Paano? Sa pamamagitan ng pagpayag na magbukas ng 4 pang mga base militar ang mga Amerikano na malapit sa Taiwan. Ibig sabihin, wala namang kinalaman yan sa West Philippine Sea na meron tayong hidwaan sa China. Ang talagang motibo ni Presidente BBM dun sa pagpayag na gamitin ang mga base militar natin sa Cagayan at saka sa Ilocos at saka sa Isabela ay para ang mga Amerikano ay magkaroon ng base militar para depensahan ng Taiwan kapag ito ay lulusubin ng China. Now, bakit mag-iiba itong polisiyang to kay President Trump? Well, kasi si President Trump, hindi niya kinakailangan lihisin ang atensyon ng kanyang mga mamamayan sa mga problema sa Amerika. Haharapin niya ang problema sa Amerika. Ano ba ang problema? Bakit ba natalo ang mga Democrats? Siyempre, it's always about the economy, stupid. Pabalik-balik po ako sa Amerika at nakikita ko talaga, napakahirap ng buhay sa Amerika. Hindi ko nga alam kung bakit yung mga kapatid ko nananatili pa doon. No? Bagamat yung isang kapatid ko doktor, ayun, naintindihan ko, milyonaryo yun. Yung isang kapatid ko, executive, pero yung nurse at saka yung isang nagtatrabaho sa hotel, sabi ko, umuwi na kayo. Walang nangyayari sa buhay niyo dyan sa Amerika dahil napakahirap po talaga ng buhay sa Amerika. Ako hindi mo ako mapapatira roon dahil talagang mahihirapan akong magkaroon ng hanap buhay sa Amerika dahil patay na patay ang ekonomiya. So it's the economy, stupid. Ang akala ni Harris, yung mga issue ng human rights, gaya ng karapatan para sa abortion, ay bibigyan ng mas malaking importansya ng mga Amerikano kesa sa ekonomiya, yung hanap buhay. So parang sa Pilipinas din yan. Kahit anong gawin nyo na ilihis ang issue dun sa kahirapan sa pamamagitan ng ginagamit ang China na kalaban para tayo magkaisa laban sa isang kalaban, hindi mag-work. Ganyan yung strategy ni Biden, parang strategy rin ni PBBM. Humanap tayo ng kaaway nang sa ganun makalimutan ng mga Pilipino yung tunay na problema ng kahirapan. Si Trump, wala siyang pakialam ngayon kung ano mangyari sa mundo. Uunahin muna niya ang mga Amerikano. At ang importante ngayon sa Amerika, yung ekonomiya, yung trabaho, at saka yung hanap buhay.